Nako, isang linggo na lang at pasok ka na. Kaya busy-busy na mga teachers at parents sa paghahanda, lalo na ngayong araw dahil simula na ito ng ating Brigada Eskwela. At syempre, tutulong tayo dyan. Sina Chef JR at Kaloy, may partner na sa V-MAPA High School para maghanda ng special almusal Yan. sa masisipag na parents, teachers at volunteers na maagang gumising para sa Brigada Eskwela 2024. Kaloy at Chef JR, surprise setup na! Nakakamiss naman ang surprise sarap. Oh, okay. Hello, good morning dyan ulit sa studio, partner. You made it. And to Miss Suzy, magandang umaga sa lahat ating mga kapuso. Nandito pa rin nga tayo sa Victorino Mapa High School sa Manila kung saan nga nagsimula na yung Brigada Eskwela. Dahil paparating na yung school year, another school year. At nakikita nyo naman busy-busy na yung ilan sa mga magulang at mga guro dito sa Victorino Mapa High School. At syempre, alam nyo, balita ko kasi, dito nila pagsisiksikan yung 3,200 students na papasok ngayong school year dahil under demolition yung main building nila. At para naman mas ganaan natin yung mga estudyante, yung mga guro, at yung mga parents, meron tayong paalmusal ngayong umaga from unang hirit. At taya dyan, walang iba kundi si Chef JR. Chef JR, ano bang ihahain mo ngayong umaga sa atin? Brother Kaloy, akong bahala. Alam nyo naman, di ba, syempre, kapag ganyan, binuin nyo 3,200 na katao yung ine-expect nila dito. At yun nga, kaya ganun din kalakas yung preparation nila dito sa V-MAPA High School. Dahil nga, talaga naman, busy-busy lahat ng tao dito. At syempre, kapag punong-puno ang araw mo, kailangan busog ang katawan mo para makatulong tayo at magawa natin yung mga dapat nating tapusin. So, may nakaredy na tayo dito mga ilang ulam. Meron tayo ditong barbecue, meron din tayong chicken inasal, at syempre may kasamang tubig yan para kumpleto yung meal nila. Pero syempre, sabi nga natin, ang pangako ko ay bubusugin natin sila. Kaya gagawa tayo ng isang dish na pwedeng-pwede rin gawing pambaon ng mga mami, mga daddy sa kanilang mga chikiting na papasok ngayong pasukan. So gagawa tayo ng vegetable omelette. Yung vegetable na ginamit natin for this dish is basically kamote, meron din tayong carrots. Ito, na pre-cook na natin ito. Yan, medyo pinakuluan ko lang to siguro mga 2 minutes. Saka ko nilagay at tinanggal at prepare. Tinanggalan din natin ng excess water. And then of course, yung ating kamote. Of course, using your clean hands. And meron din tayong sibuyas. Season this with salt and pepper. And meron din tayo ditong toge. Ayan, maraming salamat sa mga kapuso natin from Wow Inasal for providing yung dagdag na pangbusog doon sa ating mga volunteers this morning. And hot pan, madaling-madali lang to. Yung sibuyas natin, hilaw. May oil na rin tayo dyan. So, sautay lang natin yan. Yung. And then, yung ating mixture, ilalagay lang natin doon sa ating pan. Yan, ready. And maganda dito sa dish na to, mga kapuso, as we always say, kailangan, kung gusto nyo ng mas masustansya, pwede nyo gamitin yung iba pang substitute. Ibang gulay, kalabasa, pwede yan. So, ilalagay lang natin yung ating mixture. And then, hahayaan lang natin tong maluto. Siguro for about 5 minutes per side on low fire. Mas maganda kung matatakpan natin para mas mapabilis. And after nyan, meron na tayong mabilis na vegetable omelette na ready na nating ipandagdag. I'm sure busy na si Brother Kaloy dyan. Ayan, kasi meron na tayong mga ipapakain. Ito, mamimigay na tayo ng ating surprise sarap sa ating mga kasama lahat dito sa V-MAPA High School. Brother Kaloy, laban na tayo dyan? Pwede na tayo? O tara, mamimigay na tayo mga kapuso. Ayan. So we have here yung ating inasal. Yan, thanks Chef JR. Ito nga maraming salamat sa paalmusal mo sa amin. Ito ngayon, katulong natin sa pamamigay ng pagkain sa ating mga kapuso ngayon. Nagvo-volunteer dito ay ang Wow Inasal. Ayan o, kita nyo naman, may pinapamigay tayo at kasama natin yung mga staff nila sa pagtulong sa atin sa pagbigay ng almusal sa ating mga kapuso. Ayan, mas gaganahan na sila for sure nito. Kailangan ko na intayin si Chef JR na talaga namimigay rin ng kanyang hinandang almusal sa ating mga kapuso. Again, maraming salamat po sa Wow Inasal sa pagtulong at sa pag-prepare ng aming agahan para sa mga estudyante, volunteer teachers, and students and parents. Ayan, kakain. Mamigay tayo, halika.
Ayan. Sir, ito. Utensil, sir. Ito. Sir, good morning. Takay, meron dyan. Mga kapuso, simula na ng Brigada Eskwela, saludo po kami sa lahat ng mga masisipag na teachers, parents at volunteers na nakikiisa dyan. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang sorpresa natin sa mga nakikibrigada eskwela sa V-Mapa High School sa Maynila. Sina Kaloy at Chef JR naghatid na ng sorpresa rap dyan. Oh yes guys, kamusta ang Brigada Eskwela? Tayo to. Ayan Ah, kayo nga yan! Kayo na to. Yes. Ay, kami na nga. Ayan, maraming salamat, partner and Miss Suzy. Ito na nga, nagsisimula at nagtutuloy-tuloy nga kami ngayon dito sa Victorino Mapa High School dito sa Manila. Ito, one of the oldest high school. At kanina nga, ay nagatid kami ng sorpresa rap dun sa mga kanilang volunteer students, teachers, at saka mga parents. Kanina, namigay kami ng almusal. Si Chef JR nagluto ng kanyang veggie omelette at tayo namigay ng chicken inasal with rice para naman mas ganahan at saka mabusog yung mga nag-volunteer nating mga teacher and parents. At eto nga, nagtuloy-tuloy nga tayo dito. Busy pa rin yung mga magulang at yung mga guro sa paglilinis kasi nandito tayo ngayon sa indoor court dito sa V-Mapa High School kung saan gumawa sila ng mga makeshift classrooms. Nabanggit ko kanina na na-demolish or ongoing yung demolition ng main building nila ngayon. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng makeshift classrooms dito sa kanilang mas maliit na building. Kasi for your information, pagkakasyahin nila yung mahigit 3,000 estudyante sa darating na pasukan next week, July 29. At kita nyo naman na puspusan na yung kanilang ginagawang preparations para maging handa sa paparating na school year. Ito nga, nandito rin sa kabila natin, may mga hatid tayong cleaning materials and also electric fan sa ating mga kapuso para naman mas maging komportable yung kanilang learning experience kahit na nandito sila nagsisiksikan sa maliit na classrooms. Ngayon, kakamustahin natin yung isa sa mga guro nila para naman malaman natin kung ano yung sitwasyon, Elka. Dito tayo. Ay, why not we check? Nandito, actually kasama natin maliban sa kanilang teachers, kasama rin natin mismo yung principal, si Mr. Edmond Villarreal. Hello, Mr. Edmond, magandang umaga. Magandang umaga po. Ayun po, alam ko naman na medyo busy na kayo at simula na nga ng Brigada Eskwela today para in preparation for the pasukan next week. Ano po masasabi nyo na kailangan nyo pagsiksikan yung mahigit 3,000 estudyante dito sa makeshift classroom nyo? Opo, isa yan sa pinakamalaki naming concern, yung from 3,100 students pagkakasyahin natin sa 18 classrooms. Oh my goodness, Before, grabe we have around 40 to 50 instructional classrooms sa dinemolish na main building. So dito ay pagkakasyahin namin. Ang gagawin po namin ay blended learning. How is that? Blended learning is combination of modular and face-to-face. Okay. Where 2 araw papasok sa paaralan ang grade 7 at grade 9. And then Monday, Tuesday, and then sa Webes at Biyernes naman, papasok naman ang 8 and 10. Pag Okay. Wednesday po, alternate po sila. Ayun, So so may- 2-3-3-2 format po. Pero may part ba na online pa rin? Wala na. Wala po kasi we Completely need face-to-face, pero shifting may modular yung pagpasok. po. Alright. Yes, may modular. Okay. Maraming salamat, Mr. Edward. Pero may hatid kami from unang hirit na cleaning Yan. materials para naman po makatulong sa inyo sa inyong mga magulang at saka mga volunteer teachers, pati na rin po yung electric fan from unang hirit. Maraming salamat po sa unang hirit. Maraming salamat din, Mr. Edmond. Ito, makakamustahin ko muna yung mga estudyante na nasa labas, ha? Okay, thank you, Sir Edmond. Ito, so sa labas, tuloy-tuloy pa rin yung demolition ng main building nila. Kaya nga nandito tayo sa kanilang makeshift classroom, sa kanilang indoor court. At ngayon, pupuntahan naman natin yung mga estudyante nila na nag-volunteer din today sa kanilang Brigada Eskwela. Ito nga, dahil, syempre, may hatid tayo sa kanilang sorpresa. Hindi lang natin sila binusog. Meron din tayong ibibigay na papremyo sa kanila kapag nasagot nila ang ating Quiz Bee on the spot. Ito na nga, ayan, busy. Kayo ha, busy kayo dyan ha. Ang dami niyong ginagawa at dahil busy kayo at masisipag kayo mga estudyante, meron akong Quiz Bee on the spot. Naririnig niyo ba ako? Lalapitan ko na lang kung sino ang pinakamasipag na estudyante ngayon at saka ko bibigyan ng chance na pandagdag baon. Ikaw, halika dito ka. Ikaw na lang. On the spot to. Nagulat ka ba? Opo. Nagulat ka. Ano pangalan mo, ma'am? Ayesha Timola po. Ayesha. Opo. Ayesha, anong ginagawa mo ngayon? Nagpupunas po ng lamesa. Ano masasabi mo na kayong mga estudyante dito ay over 3,200 students ay papasok sa
next week, tapos magsisiksikan kayo dito sa mga makeshift classrooms? For me, I think it's doable naman po. Definitely, BMAPA is prepared because we have a schedule and we made sure that we tested our modes before na po. Amazing. That's At why, least, di ba? At least aware yung mga students like her na ganun yung gagawin at talaga naman modular yung at saka may shift yung schedules nyo kapag papasok dito by next week. Alright, Yes. perfect. Sige, ito na. Question na agad tayo. Medyo mahaba pala yung interview natin, no? Ito, kung ang kulay ng whiteboard ay puti, ano na naman ang kulay ng blackboard? Eddie Green, Ah, wow. Parang ready ka rin ha? Dahil dyan, meron ko 1,000 pesos agad. Ayan siya. Congratulations. Ayan, papadagdag baon next week. Halika, isa pa. Tanong pa tayo. Tara, doon tayo sa likod. Dito daw. Oh, sino pinamasi? Oh, ba't ka natatakot? Ayaw mo ng quiz beyond the spot. Ikaw na lang, kuya. Kuya, pangalan mo? Emmanuel. Emmanuel, anong masasabi mo na kailangan yung mag-prepare for next week na pasukan na dito sa VMAPA High School? Kasi po, pasokan na po, taka Dapat ready kayo Opo. by next week. Oo, okay, sige, diretso tayo sa tanong. Halika. Madali na lang ito. Ilang oras ang meron sa loob ng isang araw? 12. 12 po. Siguro doon mo tama, hindi. 24. 24. 1,000 pesos! Ayan, sige na. Mag-release ka na dyan at mag-focus ka dyan. Sino pa? Pwede pa tayo, may oras pa. Uy, parang hindi ka dyan nakapwesto kanina. Magaling. Best friends kayo ni Ayesha, no? Kaya, pangalan mo, ma'am? Jenan po. Jenan. Okay, ready ka na ba for the next school year next week? Yes July po. 29? Okay, sige, diretso tayo sa tanong, ha? Ito. Kung ang pamasahe sa jeep papasok ng school ay 12 pesos, 12 pesos na? Magkano ang pamasahe kapag balikan? Ha? Jeep ulit. Oo, jeep. 24 po. Uy, galing! Narinig mo yon? Emmanuel, 24. Okay, 1,000 pesos para sa iyo. Ayan, pandagdag baon. Sana sinipag ka. Tuloy mo na yung paglilinis. Hindi tayo pwedeng ngiti-ngiti lang dito. Mga kapuso, yan ang ating Brigada Eskwela at sorpresa rap na handog dito sa Victorino Mapa High School. Dito, one of the oldest schools here in Manila. At kaya tutulong na rin ako sa kanila, sa mga estudyante sa paglilinis. Kaya naman tumutok lang kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit. Hello, nandito pa rin tayo sa Victorino Mapa High School, one of the oldest high school here in Manila. At talaga naman kita mo ang bayanihan, tuloy-tuloy lang dito ng mga estudyante, volunteer teachers, volunteer parents para sa kanilang Brigada Eskwela na nagsimula ngayong araw dahil nga pasukan na po next week dito sa Manila, yung mga school. Ito lang, just to give you a recap, what happened kanina, si Chef JR ay nagluto ng pang-almusal dito sa kanilang mga kapuso natin. Dito yan sa sorpresa wrap, meron siyang nilutong veggie omelette at kasama nga ay namigay tayo ng chicken inasal with rice sa kanila dito. At ito makikita nyo, tuloy-tuloy din yung mga estudyante na naglilinis para sa Brigada Eskwela. Talaga naman tulong-tulungan sila para sa preparation for the pasukan next week. Just to give you background also, yung main building kasi dito sa VMAPA High School ay ongoing ang demolition. Dito yan sa kabila kung saan dapat talaga nagkasya doon yung mas maraming mga estudyante. Pero we have to resort to this smaller building kung saan pagkakasyahin natin yung over 3,000 students na papasok this school year. At nandito tayo ngayon sa isang indoor court kung saan gumawa sila ng mga makeshift classrooms. At maliban dyan, yung Brigada Eskwela, nag-expect tayo ng about 3,000 people. Kasama dyan yung mga barangay officials, students again, volunteer parents and teachers na makikitulong dito sa Brigada Eskwela this entire week, mga kapuso. Ayan. Anyway, mga kapuso, tuloy-tuloy lang natin ang pagtutulong dito at mamaya mamimigay pa tayo ng ating quiz beyond the spot sa mga estudyanteng masisipag nasa likod ko. Dito lang yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Una, hirit.